Sorry, honey. Iyon ang huling katagang narinig ni Harold sa girlfriend na si Yvonne bago nito tuluyang ibinaba ang telepono. 2 taon na rin mahigit ang nakalipas simula nung hindi siya nito siputin sa araw ng kanilang kasal. Sa anumang dahilan, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam. Isang ramp model si Yvonne. Nakilala niya ito nang minsang umattend sila ni Jethro ng birthday party ng isa nilang kaibigan na si Rex. Napapanood na niya ito noon pa sa TV at nababasa sa mga magazine, pero hindi niya akalaing ganoon pala ito kaganda sa personal. Kaya noong ipinakilala sila sa isa't isa ni Wena, kaibigan ni Yvonne at girlfriend naman ni Rex, ay agad siyang na-attract dito. He grabbed those opportunity to stay closer to her. Niligawan niya ito at hindi naman siya nabigo, dahil after 5 months ay sinagot siya ng dalaga. Minado siya, nabibihira lang silang magkitang dalawa dahil sa paherehas nilang hectic schedule. Lalo na itong naging nasa ibang bansa para sa mga shows. Pero hindi iyon naging hadlang para sa pagmamahalan nila na umabot ng 2 taon. Mahal na mahal niya ang dalaga at alam niyang ganoon din ito sa kanya, kaya hindi niya maintindihan kung paano siya nito nagawang talikuran. Sobra siyang nadurog. Ginawa nito hindi lang ang kanyang puso kundi maging ang pride niya bilang isang Montano na isa sa mga tinitingala sa lipunan. Dahil sa sobrang kahihiyan at sakit na idinulot nito sa kanya, ay iniwanan niya ang kanyang obligasyon sa Montano Hotel bilang CEO at nagmumukmok dito sa Singapore. Hindi niya rin kasi kinaya ang kahiyang inabot ng kanyang pamilya. Pinagtawanan sila at pinagpiestahan sa media. Iniwan din niya ang kanyang mama Beth at kapatid na si Alicia. Ang kanyang ama naman na anak ni Lolo Dominico ay 10 taon nang patay dahil sa heart attack. Buti na lang at napakabait ng lolo niya na iniintindi nito ang damdamin niya kaysa sa kanyang obligasyon bilang CEO. Madalas naman siyang tawagan ng kanyang ina na naintindihan siya sa kanyang pinagdadaanan. Kaya nalaman din niyang ang hotel ay kasalukuyang ipinagkakatiwala ng lolo niya kay Aldrin Samiliano na second cousin niya at dating COO noong nasa hotel pa siya. Ang Montano Hotel ay isa sa pinakamalaki at expensive hotel sa Makati na pinaghirapang itayo noon ng kanyang lolo at yumaong esposa na si Lola Panchita. Dahil nag-iisang lalaki sa pamilya, kung kaya sa kanya ipinamana ni Lolo Dominico ang hotel simula nung mamatay ang papa niya at magretiro ang matanda. Ganun kalaki ang isinakripisyo niya dahil lamang sa pangiiwan sa kanya ni Yvonne. Pero ngayon ay batid niya sa kanyang puso na ang pagmamahal niyang iyon sa dalaga ay napalitan na ng galit. Bakit hindi na naman maipintay ang pagmumukha mo? Tanong ng matalik na kaibigan ni Harold na si Jethro. Dito na ito nakabase sa Singapore dahil may family business din dito ang pamilya ng kaibigan. Sa bahay rin siya nito kasalukuyang nakatira at tulad niya sa edad nitong 32 ay binata pa rin ito. Simula pa lamang nung college siya ay magkaibigan na silang dalawa. Actually ay 3 silang magkakabarkada. Si Rex kasi ay hindi nila gaanong nakakasama dahil masyado itong adventurous kaya hindi nila lagi mahagilap. Silang 3 ay magkakaklase noon sa kursong Business Administration. At dahil pulos mayayaman at gwapo, kung kaya magkakasundo sila. Pero sa barkada ay silang 2 ni Jethro ang mas malapit sa isa't isa. I'm just thinking if it is the right time to go home. Bakit hindi ka sumama sa akin pag-uwi ng Pilipinas next week for my 1-month vacation leave? Nung huli silang mag-usap ng ina sa telepono, ay kinumbinsin na rin siya nitong umuwi dahil nag-aalala na ito sa kanya at ang kanyang kapatid. Panay na rin daw ang tanong ng kanyang lolo kung kailan siya babalik. Mapait na napailing ang binata. Kaya ko na kayang harapin ang mga taong patuloy na pinagtatawanan ng kahiyang inabot ko at hindi ko naman sinasadya? All I have done is love that bitch woman. Don't worry pare, hindi lang naman sa'yo nangyari ang ganitong sitwasyon. At saka, 'di ba, sabi naman ng mama mo ay wala na rin silang nababasa
o naririnig na news tungkol sa pangyayaring iyon? Kasi wala ako dun. Sandaling tumigil si Jethro sa pagtungga ng alak. Bakit ba kasi hindi mo nalang sundin yung madalas kong ipayo sa'yo? Alin? To find other woman and fall in love again? Tapos ano? Sasaktan at iiwan lang din ako sa ere. Like what Yvonne did. Puno ng galit ang sagot ni Harold. Hindi naman kasi lahat ng babae katulad ni Yvonne. Madami pa dyan. You're the man that every woman's dreaming of. Kaya hindi ka mahihirapang palitan siya. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa kupita. Tagal ko na siyang binura sa puso ko. Talagang hindi ko lang kaya ang magmahal pa ulit. Maya-maya ay nagring ang kanyang cellphone. Mula sa screen ay nakita niya ang 20-year-old na si Alicia ang tumatawag. Alicia, my baby sister. How are you? Subalit hindi sumasagot. Humihikbi lamang ito. Sis, what happened? At maya-maya sa pamamagitan ng pag-iyak nito ay nasabi din nito sa kanya sa wakas ang problema. What? Bulalas niya nang sabihin nitong na-stroke daw ang kanyang lolo Dominico at isinugod ito sa ospital. He'll be fine, so stop crying, okay? Aniya na pilit pinapatahan ng kapatid. Ang mama naman niya ang kumausap sa kanya. We need you here, son. Your lolo is in critical condition. Pagkatapos nilang mag-usap ng ina at ibaba ang telepono, ay nanlulumo siyang sumandal sa upuan. Ito na marahil ang tamang oras para umuwi siya ng Pilipinas para alalayan naman ang kanyang pamilya. Habang nakatayo sa gilid ng kalsada sa Makati, habang hawak-hawak ang mga dyaryong kunwari binebenta niya, ay hindi mapigilan ni Via ang pagrambulan ng mga daga sa kanyang dibdib. Natatakot siya pero desidido na siyang gawin ito, alang-alang sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa kabilang kalsada. Nakita niya doon si Momay na nakatayo. Samantalang si Kadyo naman ay kanina pa ding nakapwesto di kalayuan sa kanya na kunwari din ay may kausap sa telepono. Maya-maya ay napansin niyang pasimple itong sinenyasan ni Momay na tila may itinuturo sa likuran. Lumingon din siya at nakita niya ang isang lalaki, nakakababa lamang ng taxi. May dala-dala itong isang traveling bag. Sinenyasan din siya ni Kadyo. Alam niya ang ibig sabihin ng kaibigan. Nangangatog ang mga tuhod na sinundan niya ang lalaki habang naglalakad at nakita niya ang nakaumbok na pitaka sa likod ng bulsa ng pantalon nito. Bigla siyang napatigil nung huminto ito at humarap sa kanya na tila may nakalimutan. Nagulat si Via. Hindi niya inaasahan na ganito pala kagwapo ang magiging target nila. Katinginan silang dalawa ng lalaki. Parang gusto na tuloy niyang umurong. Kung hindi lamang magi sa isip niya ang kalagayan ng ina't kapatid. Sir, dyaryo po. Marami pong mga bagong balita ngayon. Alok niya sa lalaki. I'm sorry miss pero nagmamadali ako at wala akong hilig magbasa niyan. Pwede niyo pong basahin pagdating niyo sa bahay para marelax kayo. Pangungulit niya. Pero tinitigan lamang siya ng lalaki. Maya-maya ay nakita na siya ni Kadyo na palapit sa pwesto nila. Base sa tono ng lalaki ay hindi niya ito mapapabili, lalo pa nang akmang aalis na ito. Sir naman, kahit isa lang po. Pamimilit pa rin niya at ipinakita dito ang laman ng mga dyaryo. Subalit matigas na umiling ang lalaki at nanlilisik ang mga matang tiningnan siya. Kapag hindi ka pa umalis sa dinadaanan ko, ay tatawag na ako ng pulis. Napikon si Via sa ginawang iyon ng lalaki dahil kahit kailan ay wala pang nagbabanta at naninigaw sa kanya. Kaya padabog niyang binitawan ang mga dyaryo. Pambihira naman kayo sir. 25 pesos lang pero nakikipagmatigasan pa kayo. Hindi niya napigilang sigaw. Lalong nagalit ang lalaki at nagsigawan pa sila na hindi niya alam na nakaagaw na pala ng pansin sa ibang taong nandoon. Nakita niyang pasimpleng dumaan si Kadyo sa gilid ng lalaki. Nang magawa ang plano ay dali-dali itong umalis at pinuntahan si Momay. Saka siya sinenyasan ng mga ito na dalian na niya ang pakikipagtalo pa sa lalaki. Hanggang sa may sumigaw na lalaki. Magnanakaw! Magnanakaw!
Hindi na niya nakuhang pulutin pa ang iba pang dyaryo at kumaripas na siya ng takbo. Lumingon pa si Via para tingnan ang sumisigaw. Isa iyong tendero sa isang bangketa. Naalarma naman ang mga security guards sa iba't ibang establishment. Kinausap ng tendero ang lalaking ninakawan nila habang kinakapa ang bulsa. Lalo pa siyang kinabahan kaya binilisan niya ang takbo. Tinawag siya nila Kadyo at Hinila para ikubli sa isang kanto. Patuloy silang hinahabol ng mga gwardya, subalit nakatago na sila sa ilalim ng mga sasakyan. Nang masigurong wala na ang mga ito, ay saka sila lumabas. Halos himatay naman siya sa takot samantalang ang dalawa ay kinabahan lang para sa kanya. Di ka na tayo dun ah. Di ba ang usapan ay aalukin mo lang ng dyaryo pero hindi ka makikipag-away? Galit na sermon ni Kadyo sa kanya. Paano kung hindi magagalit? Ang kunat-kunat ng lalaking yun, tapos sinagawan pa ako. Gusto ko nang sapakin eh. Ayan, munti ka nang ipahamak ng pagiging mainitin mo. Patuloy na panggagalaitin ito. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman ako nahuli. Hindi nga, pero munti ka na. Alam mo bang ito ng pinakasimple namang nagawa ni Momay? Pero muntikan pang mabulyaso. Dahil dyan sa init ng ulo mo na hindi mo makontrol. Huwag mo nang sisihin si Via. Alam mo namang unang beses niya to eh. Una at huling beses. Hindi na kita papayagang sumama pa sa amin at mapapahama ka lang. Kaya kong rumakit mag-isa. Pagmamayabang pa niya. Huwag na kayong magtalo pa dyan. Ang importante may pera na tayong panggastos sa ospital. Saway sa kanila ni Momay at sabay naman silang natahimik ni Kadyo. Sabay-sabay nilang tiningnan ang laman ng pitaka para lamang madismaya sa mga laman noon. Naloko tayo ng hayop na yun ah. Bulalas ni Via nang pagbuklat ng pitaka ay nakuha niya ang lalaki ay puro ID, ATM at contact cards lamang ang laman nito. Ni isang pirasong cash ay wala. Naku, wag lang talagang magpapakita sa akin ng lalaking yun dahil masasampal ko sa kanyang walang kwentang wallet niya. Kinuha ni Momay ang pitakang itinapon niya, saka tiningnan ang ID na nandoon. Pero ang gwapo pala nitong nabiktima natin ano. Parang artista to. Nakita ko na yata to sa TV dati. Gwapo? Saksa ka naman ng suplado at kunat. Kunwari kontra niya. Pero ang totoo'y nagagapuhan din siya dito kahit noong una niyang makita ang binata. Di ba nga't muntika na siyang umurong sa plano dahil sa itsura nito? Ganun talagang mayayaman tol. Hindi yun naglalagay ng cash sa pitaka. Ano kaya kung ibenta natin tong mga cards niya sa mga eksperto dito? Madami nito sa Quiapo. Tigil nga kayo dyan. Saway sa kanila ni Kadyo, saka nito inagaw ang kamay ni Momay at matagal tinitigan. Parang kilala ko nga ang mokong na ito. Ito yung nabasa ko noon sa dyaryo na tinakasan ng kanyang bride. Ah, oo nga no. Sabat ni Momay. Pinipigilan niyang tingnan ang letrato ngunit hindi niya mapigilan kaya nang ilapag ito ni Kadyo ay kinuha niya ito. At habang nakatingin sa larawan, pakiramdam niya ay siya yung tinititigan ng binata. Wala siyang maipintas sa kahit anong anggulo ng mukha nito. Napatingin siya sa pangalang nakalagay sa gilid ng picture. Oo nga, tama si Kadyo. Ito nga ang presidente ng Montano Hotel. Isa ito sa mga kinababaliwan ng mga kababaihan sa sosyedad. Kaya ang sabi noon sa balita ay halos hindi daw sila makapaniwala nang hindi ito siputin sa araw ng kasal nila ng isang modelo. Hindi naman siya mahilig makibalita sa showbiz, pero hindi lang niya maiwasang marinig sa mga katrabaho niyang patay na patay din dito. Bakit natulala ka riyan? Untag sa kanya ni Momay. Huwag mong sabihin na i-inlove ka na dyan. Gaga. Naisip ko lang kung paano na ngayon sila inay gayong pumalpak ang lakad natin. Huwag mo nang problemahin yun. Ani ni Kadyo. Hindi lang naman ang lalaking yan ang tao dito sa Makati. Nakakalimutan mo na yatang nasa lugar tayo na mayayaman. Paano kung pumalpak na naman tayo? Gusto mo kami na lang ni Momay ang lalakad? Antayin mo na lang kami sa ospital. Para mo naman sinabi niyang wala akong silbi. Saka hindi naman ako papayag nun na kayo ang magpapakahirap para sa pamilya ko. Sus, kung makapagdrama ka naman parang hindi tayo tropa. Hindi bagay sa'yo mag-emote, oy. Dagdag pa nito. Tumayo siya nang biglang may ideyang pumasok sa kanyang isip.
Ano kaya kung mang-hold up na lang tayo? Ano? Sabay-sabay na bulalas ng dalawang kaibigan. Napatayo din ito sa pagkakagulat. Ka naman mag-isip, Via. Kung yun ngang simpleng pandurukot lang ay hindi mo na kaya. Yung pang big time pa kaya, sabi ni Momay. Oo nga naman tol, pang small time lang kami. Wala na kasi akong maisip na paraan para magkapera. Hinawakan siya ni Kadyo sa balikat. Huwag ka nang mag-alala. 50 mil lang ang kailangan mo, hindi milyones. Bumalik ka na lang doon sa ospital. Kami na ang bahala ni Momay magdilihensya. Teka, saan kayo pupunta? Basta magkita na lang tayo mamaya sa ospital. Hindi na niya napigilan ng dalawang umalis. Dumaan din siya sa fast food na pinagtatrabahuhan niya para manghiram. Nagbigay naman ang mga kasamahan at manager niya ng kaunting tulong pero hindi pa rin iyon sapat para sa operasyon ni Nene. Nang makita siya ng inang si Beth ay sinugod siya nito ng yakap at humagulhol sa kanyang balikat. Ganoon din ang ginawa ng kanyang kapatid. Hawas lolo. Ito na kasi ang pangalawang beses na inatake sa puso ang lolo niya dahil may family history na sila ng ganoong sakit. Kasama na ang papa niya at great-grandfather. Ang una ay iyong inabot nila ang kahihiyan dahil sa pagtakas ng kanyang bride. Ipinagpasalamat niya noon na walang nangyaring masama dito dahil kung nagkataon ay baka kung ano na ang nagawa niya kay Yvonne. ICU pa siya at kasulukuyang inooperahan ng mga doktor. Kailangan niyang i-undergo ng heart bypass. Buti naman at umuwi ka. I don't know if I am now ready to face everything about my past. Pero hindi ko kayo kayang tiisin, ma. Ano ba talaga nangyari? Bakit inatake na naman siya? Hindi ko rin alam, anak. Basta napansin ko lang na simula nung umalis kay parang naging malulungkutin na yung lolo mo. Lalo tuloy siyang nakonsensya dahil sa kanya ay ilang beses nang muntik mapahamak ang pinakamamahal na lolo. Maya-may lumabas na ang doktor na nag-opera sa kanyang abuelo. He's stable now, but I advise him to rest and keep away from stress. But don't worry, he'll be fine as long as you give him proper medication and care. Wika ng kanilang family doctor na si Dr. Ismilia. Nakahinga sila ng maluwag dahil sa magandang balita na iyon. Thank you, Doc. Isang araw nang nalakbas ng ICU ang matanda, bago, pero hindi pa rin ito nagkakamalay. Mas muna siya ng ospital at nagpahangin nang biglang sumagi sa kanyang naisip ang nangyari sa kanya. Sa kanya, bago kahapon, pumunta sa ospital. Gusto sana niyang sisihin ang taksing sinakyan niya mula sa airport dahil bigla itong nasiraan kaya hindi na siya naihatid nito sa ospital. Hindi na rin kasi siya nagpasundo sa driver nila. Subalit mas nanaig ang galit niya sa isang tomboy na nag-alok sa kanya kanina ng dyaryo na isa palang magnanakaw. Ito pa ang may ganang magalit nang hindi niya pagbilhan. Naiinis na nga siya sa kakulitan nito kanina dahil nagmamadali pa man din siya at matagal na niriyang iniwasan ang magbasa ng dyaryo simula nung mangyari sa kanya ang isang kahiya noon. At ayon sa tinderong nakausap niya kanina at nakakita sa buong pangyayari, ay may dalawa daw itong kasamahan. Sisiguraduhin niyang mabubulok sa kulungan ng tatlong iyon, oras na makita niya, lalo na ang tomboy na iyon. Naghihit-hit siya ng sigarilyo nang tumawag si Jethro. Hindi niya napigilang ikwento dito ang kamalasang inabot niya. Kapag minamalas ka nga naman pare, galit na bulalas ni Erold pagkatapos niyang magkwento. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong nabubuhay sa bulsa ng iba. Ang layo talaga ng Pilipinas kaysa dyan sa Singapore. Ngayon lang ulit ako nakauwi pero nadali agad ako. At ang nakakatawa pa doon ay babae pang snatcher. No, tomboy pala. Mapaklang tumawa ang kaibigan niya. Kahit pala dyan sa Makati, pulos mayayaman ang mga nakatira ay may ganyan pa rin palang tao. If she's not a member of syndicate, for sure taga-squatter ang tomboy na yun. Kaya dapat lang talaga na ipademolish ang mga squatter area dito sa Makati. They deserve to live on the streets. Just forget about it. Kaya mo naman yatang palta ng mga laman ng wallet mo. You know that it's not about money. Naiinis lang ako dahil first time sa aking mangyari to. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga hindi ka napahamak.
patuloy na pagpapakalma sa kanya ng kaibigan. Ano pa nga bang magagawa ko? Ayoko nang dagdagan pang stress ko because of that lesbian. Kung naibaba na niya ang telepono nang tawagin siya ni Alicia dahil nagising na daw ang kanyang lolo. Pagdating niya sa loob ay naabutan niyang kausap nito ang ina niya at si Alicia. Nabasa niya ang katuwaan sa mukha ng matanda nang makita siya. "How are you, lolo?" Nag-aalala niyang tanong. Hindi ito sumagot. "Kamusta na po ang pakiramdam niyo?" "I was supposed to ask you that, apo." Lumapit siya dito at hinagkan ito sa noo. "Stop bothering about me, lolo. I'm perfectly fine." "I'm glad to see you again and to hear that you're okay now. I've been so worried about you." Maluhaluhang saad ng matanda. Alam nilang lahat kung gaano siya nito kamahal dahil siya daw ang nagmana lahat ng katangian nang yumaan itong kaisa-isang anak na si Papa Robert niya. Minsan nga ay binibiro siya ng bunsong kapatid ni si Alicia na nagseselos na daw ito, pero alam naman niyang nagbibiro lamang ang kapatid. Maya-maya ay dumating si Aldrin at ang pamangkin ng kanyang lolo na si Tita Juliana. Anak ito ng yumaong kapatid ng matanda na si Lola Irenea. Nagulat ito parehas nang makita siya pero nilagpasan lang siya ng dalawa saka humalik sa matanda. "It's nice to see you again, kuya." Wika ni Aldrin nang lapitan siya nito. Mas matanda siya dito ng 2 taon. Mabait naman ang pinsan niyang ito. Responsable din pagdating sa hotel. Kaso ay masado lamang babaero. Tumango lamang siya at kahit hindi man nagsalita ang kanyang Tita Juliana, ay alam niyang hindi nito nagustuhan ang kanyang pagbabalik. Alam niya kung gaano nito kagustong makaupo ang anak sa hotel bilang CEO. Ilang sandali pang nanatili doon ang mag-ina hanggang sa magpaalam na ang mga ito at muling pagpapahangin ng doktor si Lolo Domenico. 2 araw pa ang lumipas nang maiwan silang dalawa ng kanyang Lolo Domenico sa kwarto nito sa ospital nang masinsinan siya nitong kinausap. "Alam mo naman siguro ang kalagayan ko, apo. Patanda na ako ng patanda. Pag-uumpisa nito. I might be leaving so soon." "Lo, please don't say that." Matipid na ngumiti ang 80 anyos na matanda. "I'm not afraid to die dahil alam kong sa wakas ay magkikita na rin kami ni Panchita." Tukoy nito sa esposa. "But before I close my eyes, there is something I want you to do. As Montano and as a real man." Napapilig si Harold ng kanyang ulo. "What do you mean, Lo? Umalis ka at iniwan mo ang hotel ay alam mong hindi ako nagalit sa'yo kahit pa alam kong ikakabagsak ito ng negosyo natin. Because I just wanted you to be okay. At nung mga panahong kinakailangan ng hotel ng taong mag-aalaga dito ay si Aldrin ang nandoon. He never disappointed me. Not even when I asked him to take over your position. He has devoted his whole life to our hotel. Your cousin is very dedicated to his job, just as you are. Nakikita ko at nararamdaman ko ang pagmamahal sa hotel. But I know that the time would come na babalik ka." Hinagilap ng matanda ang kanyang kamay saka mahigpit na hinawakan. "You know how much I love you and you'll be my always favorite one. But I don't want to be unfair to Aldrin. I love him too and I don't want him to be hurt." Hindi pa man natatapos ni Lolo Domenico ang gustong sabihin, ay nahuhulaan niya na ang gusto nitong mangyari. "Do you want me to finally give up my position in the hotel and leave it to Aldrin?" Umiling si Lolo Domenico. "It would be too unfair for you, who has been the face and the head of our hotel for many years now. Pero hindi ko rin binabaliwala ang taong pagpapahirap, nagpakahirap at siyang umagotay sa ating kumpanya. You both deserve the position pero alam niyong hindi pwede yun. Kaya nag-isip ako ng paraan na maging fair sa inyong dalawa. Actually, I've been thinking of this for a long time." "And what is that, Lolo?" "Bigay ko ang hotel sa taong unang makakapagbigay sa akin ng apo." Biglang napaunat ng upo si Harold sa narinig. Gusto niyang isiping nagbibiro lang ito ngunit alam niyang kahit kailan ay hindi ginawang biro ng matanda ang pamamahala sa hotel.
Gusto ko rin kasing makita ang apo ko na maaaring magmana sa Montano Hotel bago ako mawala sa mundong ito, Erold. Huwag niyo na po kasing isipin. Ang ganyang bagay. Ang lakas-lakas niyo pa nga po eh. I'm also doing this for you. Baka panahon na rin para ibangon mo ang pride mo na sinira ng Yvonne na yun. It's time for you to show the world that you've already moved on. Punong-puno ng simpatya ang boses nito. Naisip ng binata na may punto ang abuelo. Pero paano at saan naman siya mag-uumpisa para sa bagay na yun? Oo, tuluyan na nga niyang nakalimutan si Yvonne. At oo din, gustong-gusto niyang makabalik sa hotel. Ngunit ang tanong, gugustuhin din kaya niya ang magmahal pa ulit? I will also inform Aldrin about this. And I want you to know that I am serious about this offer. Formal na pagtatapos ng lolo niya. Get married and I'll give you back the possession. Kilala niyang final kung magsalita ang matanda. Kaya hindi na niya pwedeng bawiin o questionin ang naging desisyon nito. After all, alam din naman niyang kahit papaano ay may habol na rin sa kumpanya ang pinsan niya. At hindi niya itatanggi ang paghihirap nito sa mga obligasyong iniwan niya noon. Dahil naging maganda pa rin naman ang takbo ng hotel kahit nawala siya. Ilang araw na nag-iisip si Erold sa dapat niyang gawin tungkol sa kondisyong hinihingi ng kanyang lolo. Wala naman sanang problema sa mga babae dahil alam niya sa dami ng naghahabol sa kanya ay pwede siyang humugot sa mga ito, napakasalan niya at iharap sa matanda. Pero hindi niya kayang magpatali sa isang taong hindi naman niya mahal at higit sa lahat ay may pobya na siya sa bagay na iyan. Hanggang sa sumapit ang pagdating ni Jethro. Kinabukasan ay agad silang nagkita sa isang bar sa Makati at idinaing niya sa kaibigan ang problema. Napakadali lang niyang problema mo pare. Uso-uso naman sa atin ngayon ang mga wife for rent Suwestyon ng kaibigan. Wife for rent? Aalukin mo ng malaking halaga yung babae tapos para pakasalan ka. Pinandilatan niya ng mga mata ang kausap. I knew it. Ang tinatanong ko ay kung saan naman tayo hahagilap ng ganong babae. Tumungga siya ng alak. And besides, hindi ko rin yata kakayaning magmahal pa ulit. Tila nang aasar namang tumawa si Jethro. Wala namang love na dapat mamagitan sa ganong setup eh. It's purely business. Alam mo naman dito sa Pilipinas, walang divorce dito. May annulment nga pero taon pa ang bibilangin mo bago ito mangyari. Nang bigla siyang may maalala. Actually, that's not really my problem. Nabanggit din sa akin ni Lolo na gusto niyang magkaapo. Napatigil sa pagtungga ng alak ang kaibigan niya. Naku, problema nga yan. Pero kung ako sa'yo, saka mo na isipin yan. Ang importante, makahanap tayo ng babaeng papakasalan mo. Yeah, pero gusto ko yung medyo liberated at practical. Yung hindi maghahabol pagkatapos ng kontrata namin. Ibig sabihin ba niyan ipagbibigyan mo talaga ang kondisyon ng lolo mo? Handa ka nang makisama sa isang stranger woman? I don't wanna disappoint him. Oras na rin siguro para family ko naman ang intindihin ko. I've already spent a lot of time on myself. At kahit sinasabi sa akin ni Lolo na handa niyang ibigay kay Aldrin ang hotel kapag itong unang nakapag-asawa, ay batid kong ako pa rin ang gustong-gusto niyang magmana lahat ng pinaghirapan niya. He's just too kind para maging unfair sa isa pa niyang apo. That's why he is doing it. Yeah, right. Tinapik siya ni Jethro sa balikat. At tama ang desisyon mong yan. Malay mo, yung babae pala na makuha mo ay siyang destiny mo. Eh di jackpot ka. Natuwa na sa'yo ang lolo mo at nakuha mo ng hotel, natagpuan mo na si Miss Right Woman. May natutunan man ako sa Singapore, yun ay ang pagiging praktikal. Siguro naman, 5 months is enough para ko sa kontrata namin ang makukuha kong wife for rent. By that time, siguro ay nakuha ko na ulit ang tiwala sa akin ng mga taga Montano Hotel. After that, ay saka ko na ipapaana lang kasal namin. Maiintindihan naman siguro ni Lolo kapag nakita niyang hindi nagwo-work ang relationship namin. Saka ko naiisipin ang kahilingan niya na apo. Desididong pahayag ni Erold. Tumangutango si Jethro. Nice idea. And in that case, pwede kitang tulungan kung saan ka pwedeng makakuha ng wife for rent. Contractual wife, for exact term. Napapailing na wika ni Erold. Okay. Natatandaan mo ba yung family driver namin, si Mangusting? Tumango siya. Taga-squatter yun.
Malamang ay maraming kakilala yan na agad namang papayag sa tamang presyo. Idagdag pa na gwapo ang magiging amo niya. Wa si Erold. Loko-loko ka talaga. Handa akong magbayad kahit magkano. Basta siguraduhin mo lang na malinis ang babaeng yun at very safe. Sira. Syempre, hindi naman kita bibigyan ng GRO. Ikaw ang sira. Ang ibig kong sabihin ay yung walang sabit at hindi maghahabol. Pareha silang natawa sa hindi nila pagkakaintindihan. Talaga ho, Mangustin? Masayang bulalas ni Via nang sabihin sa kanya ng matandang kapitbahay na may nahanap daw itong paraan kung paano siya magkakapera. Hindi rin kasi lingid sa mga ito ang pinagdadaanan ng pamilya niya. Ilang araw na kasing nakaratay sa ospital ang kanyang kapatid pero hindi pa rin ito naooperahan. Ang sinahod kasi niya noong nakaraang kinsenas at mga dadilihensya nila na Kadyo at Momay ay kulang pa rin dahil pinambili din niya ng mga gamot ng kanyang inay. Oo Via, sabi nung amo ko, napakalaking halaga daw ang makukuha mo dun. Kaso medyo matagal ang kontrata, 5 buwan daw. Anang matanda. Saglit lang ho yun. Parang kontrata ko lang din yun sa trabaho. Excited na siya pero hindi pa pala niya natatanong ang kausap kung anong klase itong trabaho. Pero baka naman ho illegal yan, Mangusting. Ang batang eri naman, hindi naman kita ipapahamak at saka matino yung anak ng amo ko. Kakagaling lang nun sa Singapore. Paliwanag ng matanda. Mabuti pa'y sumama ka na lang din sa akin bukas dun sa bahay nila para siya nang magpaliwanag sa'yo. Dahil hindi rin niya binanggit sa akin yung magiging trabaho mo. Naku, baka po dalhin ako sa Singapore at gawin akong yaya doon. Bulalas niya. Alay natin. O siya, sige, papasok na ako. Mas sigurado ka na ha, para maipaalam ko na agad sa kanya. Simula nung kausapin siya ni Mangusting ay hindi na siya mapakali. Gustong-gusto niyang makausap ang amo nito dahil kailangan ng maoperahan ni Nene. Kaya naman kinabukasan ay ipinagpaalam siya ni Mangusting sa ina niya. Sinabi na rin nila kay Nanay Sita ang totoo. Hindi mapigil ni Via ang malula nang tumigil ang sasakyang dala ni Mangusting sa tapat ng malaking bahay sa isang pangmayamang subdivision sa Makati. Napatingin siya sa suot niyang kupas na pantalon at maluwang na t-shirt habang naka-rubber shoes. Suot-suot din niya ang paboritong sombrero. Nakaramdam tuloy siya ng panliliit pero agad din naman niya iyong binawi. Lalo siyang namangha nang makapasok sila sa loob ng bakuran. Mula sa kotse ay nakikita niya ang isang gwapong lalaki na naghihintay sa kanila sa garden. Malamang ay ito na ang sinasabi ni Mangusting. Halika na Via, naghihintay na si Sir. Bago bumaba ng kotse ay ibinalik niya ang tiwala sa sarili. Bumaba siyang nakataas noo habang siga na naglalakad na animoy lalaki. Napangiti naman ang lalaki nang makita sila. Sir, siya yung sinasabi ko sa'yo, si Via. Pakilala ng matanda. Via, siya si Sir Jetro. Tinanguan niya ang lalaki bago inabot ang kamay nitong nakalahad. Nice to meet you, Via. Ganon din ho ako, sir. Siga niyang sagot. Tuk sila ng upuan na hindi naman niya tinanggihan. Maya-maya ay napatingin siya sa pintuan ng bahay. May lumabas doon na isang lalaki na parang pamilyar sa kanya ang muka. Napatingin din ito sa kanya at napakunot noo. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang matandaan niya ang taong iyon. At marahil ay ganon din ito sa kanya, kaya dali-dali itong lumapit sa kanila. Tumayo din si Via. Mangusting, kailangan ko na hong umalis. Saka malalaki ang mga hakbang niya papunta sa gate, pero narinig niya ang pagsigaw ng lalaki. Don't let that criminal run away again. At bago pa man siya makarating sa gate ay naramdaman na lamang niya ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Where do you think you're going? Anang baritonong boses. Pumalag ang dalaga. Bitawan mo nga ako kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo. Pilit niyang tinatakpan ng tapang ang kabang nararamdaman. Pare, what are you doing? Oo nga naman sir, nasasaktan ho si Via. Pare, siya yung sinasabi ko sa'yo noon na nandukot ng wallet ko. Gigil na bulalas ng lalaki. Sa wakas nakita din kita. Anong pitaka na sinasabi mo? Pagmamaang-maanga ni Via.
Oo nga sir, mabait ho yang si Via. Maaaring mga snatcher ang mga kaibigan niya pero kilala ko siyang matino. Ako ang magpapatunay niyan sa inyo. Pagtatanggol pa sa kanya ni Mangusting. Naman nagkakamali ka lang pare. I can't be wrong. Sigaw pa nito. Dahil tandang-tanda akong sombrero niya, ang mukha niya at ang pananalita niya. Hindi ko makakalimutan yung pang-aaway niya sa akin dahil hindi ko siya binilhan ng dyaryo. Ikaw talaga yung tomboy na mandurukot. At marahil po Mangusting, yung sinasabi niyong mga kaibigan niya ay yung mga kasambot niya sa pagdurukot. Dahil nakita daw iyon ng tenderong nakausap ko doon. Kaya ipapakulong kita. Kinalakad-kad siya nito palabas ng gate habang inaawat ng dalawang lalaki. Kahit kailan ay wala pang kahit sino ang kumaladkad sa kanya dahil hindi niya iyon binibigyan ng karapatan. Kahit pa ang lalaking ito na ginawan niya ng atraso, tinadyakan niya ang binata. At talagang wala siyang balak na umamin sa kasalanan dahil ayaw niyang makulong. Hoy tarantado, mag-ingat ka sa pagbibintang mo ha. Baka ikaw ang kasuhan ko. Dagdag pa ni Via. Stop pretending dahil huling-huli ka na. Kaya sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Ha? Talaga? Muling banat ng dalaga. Wala kang sapat na ebidensya, kaya hindi mo magagawa sa akin yan. Hindi ka nga pulis para hulihin ako. At kahit sila hindi pwedeng gawin yun kapag walang search warrant. That dumb evidence and search warrant you are speaking are useless. Dahil hindi ko na kailangan yan. Ang gusto ko ngayon ay makulong ka. Napatili si Via nang walang gatol na binuhat siya nito at isampa sa kanyang balikat. Gulat naman ang dalawang mga lalaki pero wala ring nagawa. Ibaba mo nga ako. Nanananching ka lang eh. Pag pumiglas niya, pinagsasampal niya ito sa mukha na ikinapi ko naman ang binata. Ulitin mo pa't dadagdagan ko yung kaso mo. Tsaka huwag kang assuming na tsatsansingan kita dahil naninigurado lang ako na hindi ka tatakas. Kahit anong palag ni Via ay hindi siya nito ibinaba hanggang sa isakay siya ng lalaki sa sasakyan at dinala sa pinakamalapit na presinto. Nay ang tingin ni Erold sa suot niyang wristwatch. Almost an hour na pero hindi pa rin lumalabas si Via. Hindi niya mawari kung bakit excited siyang makita ito. Kanina kasi nang nakita niya ang dalaga na nabihisan ay para bang biglang nagbago ang pagtingin niya dito. Parang hindi na niya kayang paniwalain ang sarili na tomboy ang dalaga. Dahil sa ilalim pala ng suot nitong pantalon ay nakatago doon ang malakandilang legs na very flawless. Isa pa naman sa mga weakness niya pagdating sa babae ay legs. Iniisip niya ang mukha ni Via nang agawin ng bakla ang kanyang pansin. Sir, we are so proud to introduce you to our grand transformation over. Let's welcome Via Rabadon. Napatayo si Erold nang makita si Via na lumabas ng kwarto at naglalakad papunta sa kanya. Suot nito, naka-sleeveless, long gown na ang dalaga na sobrang fitted kung kaya humapit iyon sa napakaliit nitong bewang at may uka ito sa dibdib na lalong nagpa-emphasize sa cleavage ni Via. Pinaikot ito ng isang bakla at nakita niyang labas pala ang likod noon na sinubukan lamang ikubli ng manipis na laces. Nalaman tuloy niya kung gaano din kakinis ang likod nito at ang batok na na-expose dahil sa nakapusod nitong buhok. Napatingin siya sa ibaba, ngunit nadismaya siya nang makita ang legs ng dalaga. Change her outfit. Yung kitang legs. Wara sa sariling saad ng binata. Sir? Nagtatakang tanong ng mga stylist. I mean, masyadong formal ang suot niya. Aniyan ang makabawi sa pagkamangha. Dali-dali namang tumalima ang tatlo at pinalitan si Via. At ilang sandali pa ay lumabas na ito na naka-mini skirt at off-shoulder na blouse. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kahit saang anggulo tingnan ay talagang wala siyang mapipintas sa dalaga. Kung hindi lang sana ito tomboy ay tatanggapin niyang naaakit na siya dito. Pero kahit kailan ay hindi niya iyon matatanggap dahil kung tutuusin ay sanay na siyang makakita ng mga magaganda. At higit sa lahat ay ayaw niyang ma-inlove pa sa kahit na sinong babae. Okay na ba sir? Tumangulang siya para pagtakpan ng paghangang nararamdaman. Iniabot niya ang bayad na dinoble niya.
Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Nauna siyang lumabas ng salon na hindi namamalayan ni Via na iika-ikang naglalakad dahil hindi sanay sa takong. Gusto niya itong alalayan pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Alam mo, walastik ka rin no? Pagkatapos po kong pahirapan, hindi mo man lang ako inalalayan? Hindi siya sumagot. Mula sa rearview mirror ay pasimple niya itong tinitingnan habang hinuhubad ang suot na sandals. Saka nagpalit ng tsinelas. Hindi na niya ito kinibo hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Grabe naman palang laki ng bahay nito. Sa isip ni Via. At sino nagsabi sa iyong dito kita ititira? Nang iinsulto niyang sagot, mas paninindigan na lamang niya ang pagsusungit dito para hindi na maulit ang naramdaman niyang paghanga kanina sa dalaga. Ayaw niyang siya mismo ay matawa sa sarili kapag tuluyan siyang nahulog sa isang tomboy. Hindi na nagulat ang kanyang lolo na mukhang alam na ang mangyayari. At ganoon din ang ina't kapatid niya na nalaman na rin ang kasunduan nila ng abuelo. So, where do you used to live, Iha? Anong dito ng abuelo? Sa Guadalupe Squatter ho ako nakatira. Hindi na nagulat si Erold sa pag-aamin na iyon ng dalaga. Kahit man lang sa bagay na iyon ay magiging ani siya sa family niya. After all, alam naman niyang hindi magiging problema sa lolo niya ang katayuan sa buhay ni Via. Dahil dati rin namang squatter girl ang mama niya. Sabay-sabay na napatigil sa pagsubo ang tatlo sa narinig. You lived there before, ate? Bulalas ni Alicia. Tumango si Via. So, saan kayo nagkakilala ng anak ko? Tanong ng mama niya. She used to be a domestic helper in Singapore. Pagsisinungaling ng binata para maging kapani-paniwala ang pagpapanggap nila. Hindi na rin nagulat si Via dahil bago pa man sila makarating dito ay planado na nila ang lahat ng iyon. 5 buwan na ho kaming magnobyo, kaso ay umuwi ho ako dito sa Pilipinas noong nakaraang buwan. Man pala ang bilis umuwi ng apo ko, may sinusundan pala dito. And also because I am worried about you, Lolo. Pero kahit panay ang sang-ayon ng matanda ay ramdam ng binata, may hindi ito pinapaniwalaan sa mga sinasabi nila. So when are you planning to get married? Tanong ng matanda kapag daka. As soon as possible. Alam naman nating lahat ang dahilan kung bakit ko ito minamadali. Aside from the fact that we love each other at napag-usapan na rin namin alam na kong namin sinabi dito ni pa. Rafael na babawi I siya want sa the amin. Montano Hotel back in my hands. I cannot afford to lose it again. Well, you have to get married as soon as possible, kuya. Dahil alam mo naman si Kuya Aldrin, how fast he is when it comes to women. Baka maunahan ka pa nun sa pagpapakasal. Alam na ba ito ng pamilya mo, Iha? Tanong ng mama niya. Opo, kakagaling lamang namin dun at payag naman sila sa balak namin ni Erold. Sinabi na rin ng dalaga ang tungkol sa iba pa nilang pagsisinungaling na dahil patay, ulila na itong lubos kung kaya si Manggusting ang tatayo niyang ama na ipinalabas nilang tiyuhin ito. Aatendanin sa kasal nilang dalawa ang kaibigan para magkunwaring kamag-anak. But there's one thing she asked from me, Lolo. Anything, Iha. Tumingin muna sa kanya ang dalaga bago nagsalita. Gusto ko po sanang simpleng kasalan lang. But this is my grandson's wedding. Siguradong dadaluhan ito ng mga kilalang tao. Alam niyo naman po siguro ang pinanggalingan ko. Kung alam ko lang po ang masusunod, west na lang po sana. Kaso iniisip ko rin naman si Erold. But I want this wedding to be trend-setting. Giit ng matanda. Wala na silang nagawa sa desisyong iyon ng lolo niya. Kaya ang balak sana niyang 1 week preparation ay naging 1 month. Kumuha sila ng maraming wedding organizer para mapadali ang lahat. Ilang beses pa nila iyong pinag-awayan ni Via, subalit wala na itong nagawa dahil nagkapirmahan na sila ng kontrata. Pero ipinaglaban nito ang 1 buwang preparasyon ay kasama sa 5 buwan nilang kontrata. Kaya 4 months na lang daw ang bubuuin nito na hindi naman niya tinutulan. Hay nako, super beauty ka talaga ganda. Kanina pa naririndi si Via sa paulit-ulit na puri sa kanya ng makeup artist para sa kasal niya ng araw na iyon. Hindi tuloy siya makapag-isip ng maayos.
kung paano siya magpapaliwanag sa kanyang pamilya tungkol sa bagay na ito. Dahil sigurado siyang malalaman ito sa kanila dahil sa napaka-ingrande ng kasal na ito. Nadadaluhan daw ng mga artista, negosyante, politiko at marami pang malalaking tao sa lipunan. Kung pwede lang na umurong siya sa kalokohang ito ay ginawa na niya. Ganda, ipupusod natin yung hair mo ha? Special request ni Sir Harold eh. Kahit ano. Walang kaganagana niyang sagot habang nakakunot pa rin ang kilay na nakaharap sa salamin. Habang lumilipad ang kanyang isip. Maya-may nakita niya sa salamin si Harold na nakatayo sa kanyang likuran. Matiim lang siya nitong tinititigan habang nakasandal sa dingding. Naiilang na talaga siya pero ayaw niyang magpahalata dahil siguradong pagtatawanan lang siya ng unggoy na ito. Oh, bakit ka nandito? Hindi ka na ba makapaghintay na makita ang bride mo? Sinisigurado ko lang na hindi mo ko tatakasan. Malapit na kung hindi ka dumating. Pang-asar pa niya habang nakikipagtitigan dito sa salamin. Subukan mo dahil hindi kita tatantanan. Kahit saan ka pa magtago. Kalmado pa rin itong sagot. Kahit pabakas na sa mukha nito ang galit. Marahil ay napikon si Harold kaya lumabas na lamang ito. Nagngingit-ngit na pa rin ang kalooban ni Via nang dumating na ang driver na maghahatid sa kanya sa simbahan. Wala nang atrasan to, Via. Sabi pa niya sa sarili. Napakaganda mo, Via. Siguradong tuwang-tuwa sana ang inay mo kapag nakita ka. Wika ni Mang Gusting habang naglalakad na sila papunta sa altar. Natatakot nga ho ako dahil siguradong malalaman din nila ito. Hindi na rin kasi lingid kay Mang Gusting ang setup nila ni Harold. Maiintindihan ka nun. Nawala na doon ang focus ni Via dahil unti-unti na niyang nararamdaman ang pagsakit ng kanyang paa. Dahil iyon sa napakataas ng takong na ipinasuot sa kanya. Kung wala lang mga kamera na nakatutok sa kanya, ay baka hinubad na niya iyon at binato kay Harold na naghihintay sa kanya doon. Kung hindi lang lalong magiging katawa-tawa ka kapag tinakbuhan ka ng bride mo sa pangalawang pagkakataon, ay ginawa ko na, Harold. Buti na lang at nandoon si Momay at Kadyo. Kahit papaano ay nakakabawas din iyon ng kabang nararamdaman niya nang nag-uumpisa na habang palapit sila ng palapit kay Harold. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman niya ang pagpisil ng binata sa kanyang palad nang ibigay siya dito ni Mang Gusting. Nadagdagan pa ang kalituhan niya nang patagalin ng binata ang kanilang kissing scene. Lumakas patuloy ang palakpakan ng mga tao. Gusto niyo bang ipaayos ko na yung magiging master bedroom niyo sa bahay? Tanong ni Lolo Dominico nang matapos ang party. Kunwari naman ay bukas pa sila lilipad papuntang Macau para sa kanilang honeymoon. No thanks, Lolo. Sa kondo kasi muna kami habang nagpapagawa ko ng bahay namin. Hindi kasi sanay si Via sa ganito kalaking bahay. Pero napakalaki na nitong bahay para magpagawa pa kayo. Tama po si Harold. Hindi po kasi ako sanay sa bahay niyo. Nahihirapan akong matulog. Salba niya sa binata. Iyon din naman ang gusto niya. Dahil bukod sa hindi naman talaga siya sanay sa ganitong karangyang bahay, ay gusto rin niyang magkaroon sila ng privacy ng binata para masunod nila ng maayos ang mga rules and regulations. Hayaan mo na sila pa. I understand, Via. I used to be in her shoes and I know how it feels. At saka maganda na rin yung bumukod sila para matuto silang tumayo sa mga paa nila. Dugdug pa ng ina ni Harold. Kung sa bagay, just tell me apo if you want some help in building your own house. Nakakahiya naman kay Via kung habang buhay kayong titira sa condominium. Sa wakas ay payag ng matanda. Nabukasan nga ay lumipat sila ng tirahan pero hindi sa sinasabi nitong kondo dahil sa isang paupahang bahay sa maliit na village siya nito dinala. Napag-usapan na nila iyon na ayaw nilang makasama ang isa't isa sa iisang bubong. Siya din ang humiling sa simpleng bahay lamang ang gusto niyang tirahan. Kumpleto naman sa kagamitan ang buong bahay. Meron din iyong 2 kwarto para sa kanilang dalawa. At 1 buwan din silang hindi magpapakita sa pamilya ni Harold para kunyari ay nag-honeymoon sila sa Macau. Okay din pala dito.
At least kahit papano ay tago ang lugar na ito at walang gaanong makakita sa atin. Anang binata nang makapasok sila pero hindi siya kumibo. Hindi na rin nagtagal pa doon si Erold at nagpaalam na itong umalis. Oo nga pala, kahit na mag-isa ka lang dito ay gusto ko pa rin suotin mo yung binili ko sa yung gamit dahil baka may makakita sa'yo na kakilala ko. At huwag na huwag kang magpapapasok dito ng kahit sino because this is still my place. At hindi ako nagpapapasok ng magdanakaw sa bahay ko. Lalo pat 1 buwan tayong hindi magkikita. Doon na nagpanting ang kanyang tenga. Kung ang mga kaibigan at pamilya kong tinutukoy mo, huwag kang mag-alala. Dahil kung magnanakaw man kami, mas pipiliin na lang naming pagnakawan ng mansyon nyo. Doon siguro, marami kaming makukuha. Padabog niyang isinara ang pintuan. Naging aburido siya sa bahay na iyon sa loob ng 1 buwan. Ni hindi siya makalabas sa takot na may makakita sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi humilata, kumain, manood ng TV at maglinis ng bahay. Pwede na nga niyang gawing salamin ang marmol na sahig sa sobrang kintab noon. Tulad ng napag-usapan nila ng binata at magsasama-sama lamang sila nito kapag kailangan. Kaya alam na niya ang dahilan ng sumunod na buwan ay puntahan siya nito at may dalang mga bagong damit, sapatos, bagat mga alahas. Ano to? Pambayad mo sa pang-insulto mo sa akin? Why would I do that? Binili ko yan dahil ngayon na ang unang araw para gampanan mong pagiging asawa ko. Isasama kita sa hotel. Masungit nitong sagot. Magbihis ka na nga't nagmamadali ako. Muntik na niya itong hampasin ng mga paper bags na hawak niya kung hindi lamang niya napigilan ang sarili. Muli na namang nabuhay ang paghanga ni Erold kay Via habang tinitingnan itong naglalakad papasok sa kwarto. Suot-suot kasi nito ang binili na noon na maiksing shorts at sandong puti. Malayong malayo na ito sa dating Via na nakilala niya. Kung hindi lang mismo ang dalaga ang nagsabi na tomboy ito, ay iisipin sana niyang nagkamali lamang siya ng akala. Kasi ngayong naayusan na ito, ay hindi niya makita sa dalaga ang salitang tomboy. Inaamin niyang sa 1 buwan na hindi sila nagkita ay namiss niya ito. Lalo siyang nahirapang supilin ang paghangang iyon nang lumabas na ang dalaga sa suot na semi-formal dress na pinatungan nito ng blazer. Dahil above the knee ang cut noon, kung kaya naman lumitaw na naman ang magagandang legs nito. Dating nila ng hotel ay nakasalubong niya ang kanyang executive secretary na si Melanie. Sandali silang nag-usap nito, kaya iniwan niya si Via sa isang sulok. Habang nag-uusap silang dalawa ni Melanie, ay namataan niya ang pagdating ni Aldrin at ang agad nitong pagpansin kay Via nang makita ito. Tinanggap naman ng dalaga ang pakikipagkamay ni Aldrin. Kitang-kita niya sa mukha ng lalaki ang labis na paghanga sa asawa niya at mukhang ganoon din ng dalaga na todong ngiti pa. Nung kasal pa nila niya napapansin ang palihim na pagsulyap ng pinsan sa dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng selos, kaya kahit hindi pa sila tapos mag-usap ng sekretary, ay tinalikuran niya na ito at nilapitan ng dalawa. Agad niyang hinapit sa bewang si Via na nagulat sa kanyang ginawa. Let's go, sweetie. Niyakag niya ang asawa pagkatapos magpaalam sa pinsan. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit bigla na lamang siyang naging masungit sa pinsan, samantalang maganda naman ang samahan nilang dalawa sa kabila ng kompetisyong nangyari sa kanila. Ngayon lamang niya naramdaman ang pagkadisgusto niya sa pagiging babaero nito na dati naman ay hindi niya pinapakialaman. Pwede bang bitawan mo na ako? Baka akala mo hindi ko napapansin at sinatsansingan mo na ako, ha? Puna ni Via sa mga braso niyang nakapulupot pa rin sa bewang nito kahit na nasa elevator na sila. Shut up. I'm just doing this as a part of a plan. Tayo lang naman dito, ah. Agad naman niyang tinanggal ang kamay. Umayos ka, Via. Hindi kita binayaran bilang asawa ko para lang sirain ang reputasyon ko. Ano naman bang pinuputok ng butsi mo? Asawa na kita sa mata ng mga tao, lalo na dito sa hotel. Kaya wag na wag mong gagawin ang ginawa mo kanina na pakikipagkalandian kay Aldrin. Nagulat siya nang mabilis na lumipad ang kamay nito sa pisngi niya.
Sabihin mo ng lahat sa akin, huwag lang pagbintangan akong malandi. Nagbabagas sa galit ang mga mata nito nang tingnan siya. Pero hindi na niya na iyon pinatulan dahil malapit na silang lumabas ng elevator. Muli niyang ibinalik sa mga bewang ni Via ang kanyang kamay. Hindi na rin ito nagawang tumutol nang makitang may mga tao paglabas nila. Dapat ay nalulula na siya sa sobrang karangyaan na nakikita niya sa paligid ng hotel. Kaso hindi. Paano kasi hindi siya makapag-isip ng tama dahil kanina pa siya naiilang sa mahigpit na pagkakahapit sa kanya ni Erold. Iyong tipo na ayaw na siya nitong pakawalan pa. Naanimoy sawa kung makapulupot. "Good morning, sir." Bati dito ng mga empleyado. Ang iba doon ay nakita niya noong kasal nila. Lalo na si Melanie na ipinakilala nitong sekretary dahil mabait ito sa kanya. Nang makapasok sila sa loob ng opisina, ay agad umupo sa bintana at sumilip. Pumunta naman ito sa lamesa nito at nag-umpisa ng magtrabaho na hindi nililinaw sa kanya kung ano ang dahilan ng pagdala nito sa kanya sa hotel. Bukod sa alam niya ngayong araw na ito ibabalik sa hotel bilang CEO, hindi na rin kasi niya inililihim pa sa kanya ni Erold ang dahilan kung bakit sila nagpakasal. "Balak mo ba akong buruhin dito nang nagtatrabaho ka? Not a robot. You can do anything you want without my command." Nainis si Via dahil hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin, kaya naghanap siya ng magagawa na makakaagaw ng pansin nito. Nakita niya ang remote ng aircon. Daig pa niya ang batang pinipindot-pindot iyon, pero deadma pa rin siya kay Erold. Napansin din niya ang malaking globe na nakadisplay sa lamesa. Kinuha din niya iyon at pinagulong-gulong sa sahig. Animoy batang naglalaro sa sahig pero wala pa rin. Madami pa siyang ginawa hanggang sa nakaramdam siya ng pagod at inis. Nagmamaktol na hinubad ni Via ang kanyang doll shoes. Kumuha siya ng magazine at humiga sa sofa. Ipinatong niya ang dalawang paa sa isang upuan na nandoon. Pero sumakit lamang ang kanyang ulo dahil hindi naman siya mahilig magbasa ng English. Kaya ibinalik niya iyon sa lamesa, saka sumipol na animoy nakahiga sa ilalim ng puno. "Nagpapapansin ka ba?" "Mabuti naman at sa wakas inapansin mo rin ako." Sagot niya sa isip at nagpatuloy sa ginagawa. "Tumayo ka nga dyan. Baka mamaya may biglang pumasok dito. Wala ka sa bahay niyo." Hindi pa rin siya kumibo. Lihim siyang natatawa dahil nagmumukha itong tanga nang mag-isang nagsasalita. "Buti nga sa'yo. Nakaganti rin sa wakas." Tahimik siyang humahalakhak. Alam niyang napipikon na ito dahil namumula na ang pisngi nito nang tingnan niya. Akmang hihilahin siya nito patayo pero biglang gumana ang kanyang kapilyahan. Hinawakan niya ito sa kamay saka hinila. Ang balak lang naman niya sana ay tumumba ito sa sofa. Kaso, na out of balance ang binata kung kaya sumubsob ito sa kanyang muka. Sila nagulat at hindi agad nakahuma. Nanatiling magkadikit ang kanilang mga pisngi habang magkalapat ang mga mata. Ewan kung bakit biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Pareho silang napalunok nang biglang bumukas ang pinto. "Oh, I'm sorry." Bulalas ni Melanie at dali-dali ring lumabas. Agad namang umalis ang binata sa pagkakadagan sa kanya. "You're crazy. Why did you do that?" Malay ko bang lampa ka pala at masubsob ka." Bumangon siya at sumandal sa sofa. "Saka ano bang kinagagalit mo? Yung nasubsob ka o dahil muntik ka nang maakit sa isang tomboy?" "Shut up." "Shut up mo mukha mo." Panggagaya niya sa ekspresyon nito. "Kanina pa ako napipikon sa'yo, Via, ha? Pasalamat ka't marami akong ginagawa. Ayusin mo na yung sarili mo." Parang batang bumubulong-bulong ang dalaga habang ginagaya ang mga sinasabi nito. Yumuko siya para hanapin ang kapares ng kanyang sapatos, pero hindi niya iyon nakita. Lumuhod siya sa sahig at tumuwad para tingnan ito sa ilalim ng sopa. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang hablutin ni Erold at itayo. "Talaga bang wala ka ng tinatawag na boys? Pakialam ko ba sa'yo? Kung pinagsuot mo ako ng pantalon,
di sana hindi nahihirapan. Ano namang iutos sa akin ang pagkuha ng shoes mo eh. Gusto mo talaga akong ipahiya dito sa opisina, no? Hoy lalaki, tigilan mo nga ako ha. Simulat sa pulay alam mo ang pagkatao ko. Kaya wag mo akong puwersahin. Pasalamat ka't kahit papano'y pinipilit kong gawin. Kahit nahihirapan ako. Baka nakakalimutan mo kung anong papel mo sa buhay ko. Well, let me remind you. Nandito ka para tumbasan ang mga pabor na binigay ko sa'yo. Bulyaw nito. Hihirit pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto, kaya nagkunwari sila na tila walang nangyari. Sir, the meeting is about to start. Nakangiting wika ni Melanie. Iiwan kita dito at huwag na huwag kang gagawa ng bagay na ikakasira ko. Anito bago tuluyang lumabas ng pinto. Tingnan mo tong taong to. Dinaradala ako dito sa hotel tapos iiwan lang din pala mag-isa dito sa opisina niya. Irritable niyang saad. Nakaramdam siya ng pagkainip sa loob ng opisina, kaya nagpa siyang lumabas. Kinausap niya ang mga empleyado doon na agad na naman niyang nakapalagay ang loob. Hindi agad nakalabas ng conference room si Errol. Dahil kinausap pa siya ng ibang board members, na ang ilan ay natuwa sa pagbabalik niya. At ang iba naman ay halatang disgusto sa naging desisyon ng lolo niya, kaya naiinis siya. Lalo siyang naging aburido nang paglabas niya ay nakita niya si Via na masaya na namang nakikipag-usap kay Aldrin. May pahampas-hampas pa itong nalalaman na akala mo'y close na close sa isa't isa. Ang lalaki naman ay panay ang pa-charming sa dalaga. Ito ay agad niyang kinausap ang dalaga. Ano naman bang problema mo? Ginagawa ko na nga ang lahat eh. You're doing this for your own sake because you are flirting with them. At hindi ko alam kung ano ba talagang gusto mo. Bisexual ka ba? Dahil nakikipaglandian ka na nga kay Aldrin, pati sa mga babae nakikipagharutan ka pa. Mabilis na dumapo sa kanyang pisngi ang kamay ni Via. Namumula sa galit ang pisngi nito at halos mangiyak-ngiyak naman ang mga mata. Subusobra ka na. Hindi porket mahirap lang ako at may atraso sa'yo, ay may karapatan ka ng tapakan ng pagkatao ko. Saka siya nito tinalikuran palabas ng opisina. Gusto niya itong habulin pero ayaw naman niyang magtaka ang mga taga-hotel. Pero tanggap niya sa kanyang sarili na sobra na siyang nagiging rude sa dalaga. Kaya ipinangako niya dito na pipilitin niyang maging mabait. Kaya noong araw na iyon ay maaga niyang tinapos ang lahat ng mga gawain niya sa hotel para makauwi ng maaga. Pinihit niya ang pinto ng bahay ni Via at nalaman niyang bukas pala iyon. Pagpasok niya ay naabutan niya ang dalaga na mahimbing na natutulog sa sofa habang nakalaylay ang isang paa. Nakasuot na ito ng pantalon at t-shirt. Nahabag siya nang makitang may mga tuyong luha sa mga mata nito. Yumukod siya para iayos ito ng paghiga. Pero biglang napadako ang kanyang mga mata sa mukha nito. Bakit ba kahit anong pilit kong isiksik sa isip ko na tomboy ka, ay ayaw tanggapin ang puso ko? Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito, pero saktong dumilat ang dalaga. Nanlaki ang mga mata nito at bumalikwas ng bangon, saka bigla siyang sinuntok sa muka. Sa lakas noon ay bumuwal siya sa sofa habang sapo ang pisnging tinamaan. Napasigaw si Errol. Napatutup naman siya sa bibig sa sobrang pagkagulat. Alam niyang napalakas ang pagsapak niya sa binata. Ano bang problema mo? Sorry, naalimpungatan kasi ako eh. Akala ko kung napasok na ako ng ibang tao. Talagang mapapasok ka kung ganyan ang ugali mo na hindi marunong maglak ng pinto. Paano kung hindi ako ang dumating? Kaya ko naman ang sarili ko eh. Mahinahon niyang sagot. Aminado siya sa pagkakamali niyang iyon. Bakit? Si Wonder Woman ka ba para kaya mong protektahan ang sarili mo sa lahat ng oras? Patuloy nito na paninermon habang hinihimas ang namumulang pisngi. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Baka akala mo, nakalimutan ko na yung pambabastos mo sa akin kanina. I came here to apologize sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Pagmamatigas niya. Sorry na, please. Promise, pipilitin kong maging nice sa'yo para hindi tayo mahirapan sa pagpapanggap natin. Pinandilatan niya ito ng mga mata.
At anong masamang hangin ang pumasok dyan sa utak mo para maisipan mo yan? Gusto ko lang pagaanin ang sitwasyon natin. Pormal nitong sagot sa mababang boses. Lalo pa siyang lumambot nang makitang namumula pa rin ang pisngi nitong nasuntok niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun siya kabilis nagpadala sa drama nito. Marahil, dahil nararamdaman niya ang sensiridad sa boses ng binata. Usad siya palapit dito sa kahinawakan ng mukha nito. Pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. Mabilis lang talagang gumana yung adrenaline ko kapag naaalimpungatan. Tila hindi naman makapaniwala ang binata sa kanyang ginawa at sa mababa niyang boses. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Bagay sa'yo maging maamong tupa kaysa parang tigre na laging handang manakmal. Hindi na niya napigilang ilabas ang tunay niyang kabaitan na nakatago sa siga niyang pagkatao. Sanay kasi ako na parating siga at matapang. Sa lugar kasi namin, hindi pwede doon ang lalampa-lampa ka. Kasi kapag nakita ng iba na mahina ka, ay kakawawain ka lang. Pero depende rin naman ang kausap ko. Kung tulad mong masungit at arogante, tatapatan ko din yung ugali mo. Kasi ako yung taong hindi nagpapatalo. I'm sorry. Narealize ko din na masyado na akong nagiging impolite sa'yo. Hindi ko lang kasi makalimutan yung ginawa mong pagnanakaw eh. Yumuko siya sa sobrang kahiyan nang maalala ang ginawa. Sorry, nagawa ko lang naman yun dahil sa sobrang pangailangan. I should have understood you for that. Masyado ko lang talagang mahal yung pamilya ko, kaya ako nakagawa ng malaking at maling hakbang. Tinanggal na niya ang mga kamay na nakahawak pa rin pala sa pisngi ng binata. And I adore you for that. Akala ko kasi nagsisinungaling ka lang nung sinabi mo yun sa presinto. Actually, naisip ko na rin yun nung sinabi sa akin ni Mang Gusting ang lahat tungkol sa'yo. Hindi nga siya nagkamali. Totoo nga ang hinala niya na matanda ang nagkwento ng buhay niya kay Erold. Naliwanag na rin niya sa binata ang tungkol sa pagkakasangkot ng mga kaibigan niya sa pagkakamali niyang iyon. Sumandal siya sa upuan saka tumingala sa kisame. Hindi rin kita masisisi kung wala kang tiwala sa akin dahil mali naman talaga yung ginawa ko eh. Masyado lang mataas ang pride ko para tanggapin ang pagkakamali. Nagalit din ako sa'yo lalo dahil sa panggigipit na ginawa mo sa akin. Wala naman sana sa plano kong alokin ka na ganitong agreement. Balak din naman talaga sana kitang pakawalan kinabukasan. Ginawa ko lang yun para turuan ka ng leksyon. Until Jethro suggested me to offer you this deal. At naisip kong bakit nga ba hindi. Isinalaysay sa kanya ni Erold ang lahat-lahat mula sa kung paano ito tinalikuran ng nobya hanggang sa alokin ito ng lolo ng isang kasunduan. Tingnan mo, kung makapintas ka sa akin, wagas. Todo lait ka pa, pero sa akin pa rin ka babagsak. Tumawa ito. Iyon na nga eh. Naisip ko kasing perfect ka sa plano ko dahil bukod sa may atraso ka sa akin, sigurado pang hindi ka maghahabol sa akin. Paano mo naman nasisigurong hindi nga ako maghahabol? Kasi nga, tomboy ka. Hindi ka magkaka-interes sa akin. Itinaas ni Via ang dalawang paa sa sofa, saka humarap sa binata. Talaga bang naniniwala kang tomboy ako? Sandaling tinitigan siya ni Erold sa muka. Bahagyaring bumaba ang mga mata nito na tila sinisipat ang kanyang ayos. With that outfit? Yes. Lalo na kung kumilos ka't magsalita. Mas astig ka pa nga sa akin eh. Pero kung kaseksihan at ganda lang naman ang pag-uusapan, kahit sino walang makakapagsabing tomboy ka. Pero paano kung sabihin ko sa'yo hindi naman talaga ako tomboy? Magagalit ka ba sa akin? What do you mean? Isa ka lang naman sa mga taong nagsasabing tomboy ako, pero hindi naman yung totoo eh. Kahit bisexual, hindi rin ako ganun, dahil 100% babae ako. Kumunot ang noo ni Erold. Pero di ba, ikaw na rin ang nagsabi nun sa akin? Sinakyan ko lang yung maling akala mo saka para asarin ka na rin. Ibig sabihin hindi ka talaga totoong tomboy? Pabiro niya itong inambahan. Ang kulit mo. Batu ka na kaya kita dyan? Sinabi ng oo. Ganito lang talaga ako kumilos sa kama na Mit. Kasi simula nung ako nang nagtaguyod sa pamilya namin, pakiramdam ko ako na ang padre de pamilya. Na kailangan ko lagi maging matapang at matatag.
Hindi niya alam kung bakit biglang kumislap ang mga mata nito. Sabi na nga ba eh, kaya pala parang hirap akong kumbinsihin ng sarili ko na tomboy ka. Maya-maya ay umusod ito palapit sa kanya saka bumulong. Paano na pala yung tungkol sa rules natin? What if ma-inlove ka sa akin? Wala pang hindi nahuhulog sa akin. Para siyang kinikiliti sa paraan ng pagbulong nito sa kanya, pero ayaw niyang magpahalata. Kung ikaw kaya ang ihulog ko dyan? Umiiwas, pangungulit nito. Dahil doon ay mabilis niya itong tinulak sa sofa, kaya nahulog ito, saka mabilis siyang nanakbo. Para silang mga batang naghahabulan sa maliit na salang iyon. At iyon ang naging daan para tuluyan silang mapalapit sa isa't isa. Pinagkasunduan nila iyon para mas madali sa kanila ang magpanggap. Matuling lumipas sa mga buwan. Parati na silang magkasama ng dalaga dahil madalas na itong dinadalaw at dinadala sa labas para kumain. Nang sa ganun daw ay maging makatotohanan ang palabas nila. Pero para sa kanya ay may ibang dahilan kung bakit niya iyon ginagawa. Kaso sa ngayon ay hindi pa siya handang pangalanan ang rason na iyon. Hindi na nga niya maramdaman na ibang tao ito sa pamilya nila, kaya napapadalas ang pagsama niya rito sa bahay nila. Tulad ngayon na naghanda ang kanyang mama Beth para sa nalalapit na graduation ni Alicia. Masiglang tumulong si Via sa kusina na ikinatuwa naman ng ina niya. Napansin din niya ang pagkakalapit ng kaniyang pamilya sa asawa niya. Lang ay gising na si Via dahil alam niyang 8:00 siya dadaanan ni Harold. Alam niyang masyadong maaga ang gising niyang iyon, pero sinadya niya talaga iyon para makapamili at makapagsukat ng damit na sa tingin niya ay babagay sa kanya at siguradong magugustuhan ni Harold. 1 oras din ang iginugol niya sa pagpili ng susuotin bago siya nakapag-decide. Tapos na siyang mag-ayos at magbihis. Kanina ka pa siya nakaupo sa sofa pero wala pa rin ang binata. Kung hindi ka ba naman excited di sana natulog ka pa ng maayos. Kausap niya sa sarili. Sa tagal ng pagsasama nila na mahigit 3 buwan, alam niya sa sarili niya na unti-unti inahuhuli niya ang loob ni Harold. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng pagkainip nang marinig niya ang pagbusina ng sasakyan nito. Dali-dali muna siyang sumilip sa salamin bago lumabas. Nang makita siya ay bumaba na ito ng kotse. At hindi niya maintindihan ang tuwang nararamdaman nang makita ang paghanga sa mga mata nito. Wow, you're so gorgeous. Ikaw lang nag-ayos sa sarili mo? May iba pa bang gagawa? Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. Perfect ka. Marunong ka din naman palang mag-ayos ng sarili mo eh. Ang ganda-ganda mo sa ayos na yan. Parang gusto niyang magtadalon sa sobrang kilig sa walang katapusang papuri nito. Samantalang simple lang naman ang kanyang ayos. Isa iyong plain casual dress na may manggas pero malalim ang ukas sa likod. Ang ganda mo talaga. I'm sorry but I can't stop myself from admiring you. Tigilan mo ako sa kaka-Ingles mo dyan ha dahil malapit ng dumugo ang ilong ko. Biro ni Via na ang totoo ay para siyang mahaderang todo kilig sa loob-loob niya. Pupunta ulit silang hotel. Gaya ng nakasanayan. Ayaw niyang mabagot kaya inabala niya ang kanyang sarili sa paglilinis ng opisina ni Harold. Hanggang sa nakita niya sa ibabaw ng lamesa nito ang bagong newspaper. Nabasa niya doon na ngayon pala ang araw na balik sa Pilipinas ang isang international supermodel na si Yvonne Solis. Ito kaya ang dahilan kung bakit ang saya-saya niya kanina? Ano naman ngayon sa'yo, Via? Pagkausap niya sa kanyang sarili. Lalo siyang nalungkot nang maalalang 1 buwan na lamang pala at matatapos na ang kanilang kontrata. Ibinalik niya sa lamesa ang newspaper at humalukip-kip sa sofa. Pero hindi niya alam na nakaidlip pala siya. Napatingin siya sa orasan nang pumasok bigla si Melanie. Ma'am Via, mag-lunch na lang daw po kayo kasi may importanteng pinuntahan si Sir. Ganun ba? Ngunit imbis na kumain ay tumulog na lamang siya. Hanggang sa pagising niya ay nagulat na lamang siya dahil inaya siya ni Aldrin papunta sa kantin. Wala sa sariling sumama siya dito at nakipag-usap. Unti-unti na sanang nagiging okay ang pakiramdam niya
kung hindi lamang siya napatingin sa labas ng coffee shop at nakita ang dalawang tao na papasok pa lang sa isang restaurant. Masayang nag-uusap ang dalawa habang nakaangkla ang babae sa braso ng lalaki. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na namang sumikip ang kanyang dibdib at isa-isang tumulo ang kanyang luha. "Hey, are you okay?" "Oo, medyo sumama lang ang pakiramdam ko." Pagsisinungaling ni Via. "Ha? Daling na kaya kita sa klinik." Tumayo ito at inalalayan siya. "Let's go, siguradong malalagot ako nito kay kuya kapag nalaman niya." Sunod-sunura na lamang siya kay Aldrin habang pinipigil ang mapakagulhol. Lalo pa ng paglingon niya sa restaurant ay nakita niyang mukhang sweet na sweet itong nag-uusap. Ang pagsasama nilang iyon ni Aldrin ay naging mitsa pa para pag-awayan nilang dalawa ito ni Harold. Bakit? Bakit ka nagagalit, ha? Dahil lang hihinayang ka na kung sana hindi ako dumating ay magkasama na kayo ngayon kung saan? Bakit dahil ba mas gwapo siya at romantiko kaysa sa akin kaya ka sa kanya bibigay? Nag-init ang kanyang pisngi sa sinabi nito kaya napatigil siya sa paglalakad. Malakas niya itong sinampal sa pisngi. At tila tauhan naman si Harold dahil bigla itong tumahimik. Sinamantala niya iyon at nang may dumaang taxi ay pinara niya iyon para sumakay. Gusto sana niyang umuwi sa bahay nila sa Guadalupe. Kaso ay alam naman niyang mag-aalala lamang ang kanyang pamilya, kaya kahit ayaw niya sa bahay nila, ay dun siya umuwi. Sigurado din naman siya na hindi siya pupuntahan pa ni Harold pagkatapos ng pagtatalo nilang iyon. Ganoon nga ang nangyari. 2 linggo siyang hindi dinalaw ng binata sa tinitirhan niya. Alam niyang galit pa rin ito sa kanya, pero mas nasasaktan siya sa tuwing naiisip niya na hindi siya nito nadadalaw. Ay dahil baka nakipagbalikan na ito sa dating nobya. Konting tiis na lang, Via. Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Mangiyak-ngiyak ng saad nang biglang may kumatok sa pinto. Alam niya ngayon darating ang mga bills nila, kaya dali-dali niya itong binuksan. Para lamang magulat nang si Harold ang mapagbuksan niya. May dala itong isang box ng cake. Malayong-malayo na ang mukha nito na puno ng galit noong huli silang magsama. "Happy birthday!" Malambing nitong bati sa kanya. Napaisip si Via. Nga pala, ngayon ang kaarawan niya. Na hindi na niya nagawa pang alalahanin dahil sa pagmumukmok. Pero ang hindi niya lubos maisip ay kung paano nito nalaman ang tungkol sa birthday niya. Ngunit kung inaakala ng lalaking ito na madadaan siya sa ganong pambobola, ay nagkakamali ito. Kaya aktong sasarhan sana niya ito ng pinto nang biglang bumaba mula sa sasakyan ang buong pamilya niya. Masayang nagsitakbuhan ang dalawa niyang kapatid papunta sa kanya, saka siya niyakap. Ganon din ang mga magulang niya. "Anong ginagawa niyo dito?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Pinuntahan kami ni Sir nung nakaraang araw para magpatulong kung paano ka daw suyuin dahil nagkatampuan kayo." Wika ng inay niya. "Tuwang-tuwa siya, ate, nang malaman niya ngayon ang kaarawan mo kaya pinlano niya to." Sagot naman ni Buknoy. Malalim man ang tampo niya sa binata ay unti-unti iyong nabawasan dahil naantig siya sa ginawa nito. "Salamat." Matipid niyang wika nang makapag-usap sila ng binata habang ang pamilya nila ay masayang nagsasalo-salo sa pagkain dala ni Harold. Nagulat siya sa mga ipinagtapat sa kanya ni Harold. Nung araw na nakita niya ang dalawa, pati na si Yvonne, ay nag-usap lamang pala ang dalawa para sa kanilang closure. Masayang masaya lamang sila dahil sa wakas, sa tagal ng panahon ng pagmumukmok ni Harold, ay nagkaliwanagan din silang dalawa. Ngayon ang araw na gustong sabihin ni Harold ang lahat para kay Via. Katuwang ang kanyang mga magulang, mga kapatid at kanilang pamilya. Ngayon ko lang nalaman na may kakayahan pala akong magmahal sa isang napakasiga na babaeng tulad mo. Bulong ni Harold habang nakadikit ang mga labi nito sa gilid ng tenga niya. "This is the most wonderful night I've ever had, Via. It seems like it's just you and me." Naramdaman niya ang lalong paghigpit ng pagkakahapit nito sa kanya.
Marahil ay nadala siya sa kalambingan ng boses nito, kaya hindi na rin naman niya napigilan ang damdamin at hinayaan na lamang niya ang sarili na humilig sa balikat nito. Na pinanghinayangan niya ang pagtatapos ng tugtog na iyon. Pero ang tila walang humpay na kasiyahan ng gabing iyon ay napalitan na lamang ng kalungkutan at hinagpis. Ipinahiya siya sa harap ng mga kilala at sikat na mga artista ni Yvonne dahil nalaman nito na peke ang kanilang relasyon ni Errol. Pero dahil likas sa kanya ang pakikipag-away at gulo, ginantihan niya si Yvonne. At hindi siya makapaniwala sa naging husga ni Errol sa kanya. Alam niyang iyon na ang huling sandali para sa naudlot nilang pagmamahalan ni Errol kung meron man. Luhaan niyang niligpit ang mga damit na daladala niya noon at nagpalit ng damit sa kamalungkot na lumabas ng bahay. Batid niyang mimiss niya ang lugar na ito pero pipilitin niyang kalimutan iyon. Kunwari hindi na lang nagtapat sa kanya si Errol dahil sa ginawa nito kanina ay pinatunayan lamang nito na hanggang ngayon ay wala pa rin siyang binatbat sa babaeng dati nitong minahal. Bahala kung unggoy ka kung idedemanda mo ko dahil sa pag-alis kong to. Pero hindi ko na kayang makasama ka. Ani niya habang humihikbi. Nagulat naman ang kanyang pamilya nang dumating siya ng gandong oras ng gabi. Nagtataka man ang kanyang ina ay hindi na ito nagpumilit pang alamin ng totoo dahil hindi pa siya handang sabihin dito ang lahat. Buwan ang nakalipas. May bagong lipat na pala dyan sa bahay nila Mang Gusting, Nay. Kwento ni Buknoy. Lumipat na kasi ng ibang lugar ang pamilya ni Mang Gusting kaya pinaupahan nilang ang bahay. Nagtataka nga sila sa biglaang paglipat ng mga ito. Mabuti naman kung ganun. Sagot naman ng ina ni Dayan. Wala na siyang gaanong balita sa kanilang paligid dahil hindi na siya madalas tumambay sa labas simula nang bumalik siya dito sa Guadalupe. Kahit anong yaya sa kanya ng dalawang kaibigan ay tumatanggi na siya dahil paano siya mamamasyal sa paligid kung ang bawat nakikita niya ay mukha ni Errol. Ang tanga lang niya na patuloy na umaasang pupuntahan siya dito ng binata. Ngunit isang araw, nang nagbabalak sana siyang mag-igip ng tubig para gagamitin nilang panghugas sa pinggan, akmang hahawakan na niya ang hawakan ng poso nang biglang may kamay na umagaw noon. Ano ba? Asik niya saka humarap dito para sitahin ang taong iyon. Ngunit para lamang siyang nakakita ng multo. Ilang segundo rin siyang natulala at nakatitig lamang dito. Kung hindi pa nito pinitik ang ilong niya ay hindi siya mahihimasmasan. Anong ginagawa mo dito? Obviously mag-iigib. Huwag kang pilosopo. Ang tinatanong ko kung anong ginagawa mo dito sa lugar namin. Dito na ako nakatira kaya wala kang karapatang paalisin ako dito. Anong? Ako lang naman ang bago niyong kapitbahay. Saka nito inginuso ang bahay nila Mang Gusting. Siya lang ang pwedeng magpaalis sa akin dahil bayad ko na yun. Talaga? Tingnan lang natin. Gagawin kong miserable ang buhay mo dito para magkusa kang umalis. Hoy, ano ba? Kung gusto niyong mag-away, wag dito sa poso, tumahaba ang pila. Sigaw ng kalugar nilang si Monmon. Hindi na niya ito pinatulan nang makitang aabot na sa tarangkahan ng kanilang bahay ang pila ng timba. Nagdadabog na kinuha niya ang kanyang mga timba, saka iyon binato kay Errol. Pero hindi ito nagpasindak. Nagtagumpay si Via nang ipagtaboyan ito ng araw na iyon pero sadyang makulit ang binata dahil kinabukasan lang ay nangungulit na naman ito. Ano ba talagang kailangan mo? Hinahabol mo pa rin bang isang buwan na kulang ko sa kontrata? Sige, ipadampot mo na ako ngayon sa pulis kung yun ang ikatatahimik mo. Umiling si Errol. Nandito ako para sunduin ang asawa ko. Hinding-hindi na ako babalik sa impyernong bahay mo. Hindi baling makulong na lang ulit ako. Pero kahit anong gawin niya ay hindi pa rin niya mapalayas ang binata. Halos araw-araw na lang na kinukulit siya nito. Sinusuyo at nililigawan pati ang pamilya niya. Ang araw ay kinausap siya ng kanyang ina. Pinakikiusapan siya nito na sana ay pakinggan nito ang paliwanag ni Errol. Minsan nga ay nakita pa niya itong umakyat ng bubong para lang ayusin ang mga tulo at kumpunihin ang mga butas. Malayong malayo na ito sa dating
Errol Dominic Montano na presidente at tagapagmana ng Montano Hotel. Gayunpaman ay hindi pa rin mababago ang katotohanan na langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. Dahil sa pagsuyo ng binata sa dalaga ay unti-unting lumambot ang puso nito. Tingnan mo, kung hindi pa kita sinuyo ngayon, hindi ka pa sana aamin sa nararamdaman mo. At least ikaw ang unang umamin. Habang buhay pala akong titira dito sa Guada para lang suyuin ka kung ganun. Gagawin mo yun? Yes, at kung umalis man ako ngayon, babalik at babalik pa rin ako hanggang sa tuluyan kitang maangkin. Handa na akong magpasakop sa mundong meron ka, kasi mahal na mahal kita eh. Handa akong tanggapin lahat ng sapak, suntok at pangungutya mo. Ang hindi ko kaya ay ang pagtulakan mo ako palayo sa'yo. Bakit? Niyang niyakap ang asawa. Pangit mang pakinggan pero ipinagpapasalamat kong minsan ay naisipan kong gumawa ng masama. Dahil doon ay nakilala ko ng lubos ang magpapabuti sa buhay ko. Mahal na mahal din kita, Errol, at handa na rin akong pasukin ang mundo mo. At hindi ako matatakot dahil alam kong nandyan ka na magtatanggol sa akin. Masaya silang nagyakap sa gitna ng naghihiyawang mga tao. Batid nila sa kanilang mga puso ang na magiging masaya sila sa piling ng isa't isa. Dahil ang isang astig na pag-ibig ay natagpuan nila. Muli nga siyang ibinalik ni Errol sa dati niyang tirahan at sa pagkakataong iyon ay kasama na ang pamilya niya. If love didn't happen at first sight, don't worry because love happens at its own pace. At being patient only goes to give the best result. And also don't expect your partner to reciprocate immediately. Instead, make some effort to earn his love and affection for you. Hindi na matandaan ni Errol kung saang libro niya iyon nabasa. Basta ang alam lang niya ay masayang masaya siya ngayon sa piling ng babaeng minamahal.